dahil sa magandang jeans o kahangahangang skincare. Isa itong palatandaan, isang indikasyon ng mas malalim na bagay. Isang bagay na nakakubli sa loob ng iyong kaisipan, pananaw, at maging sa mga desisyon sa buhay mo. Ang mga taong mukhang mas bata ay madalas may natatanging katangiang psikolohikal. At ngayon, ibubunyag ko kung ano ang mga ito. Kung sinabi na sa'yo na hindi mo mukhang edad mo, magbigay pansin dahil baka ito ang paliwanag kung bakit. At bago tayo magpatuloy, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe dahil marami pa akong ibabahaging kamanghamanghang nilalaman na tulad nito at ayaw mong mapalampas ito. Una, mayroon kang di matitinag na diwa. Napansin mo na ba kung paano may mga tao na dumadaan sa pinakamatitinding bagyo sa buhay? Mga pagkabigo, pagtataksil, mga suliraning pinansyal. Ngunit para bang hindi sila nadadaplisan ng panahon. Tinitingan mo sila at di mo aakalain ang mga labang pinagdaanan nila. Ang kanilang lihim, isang di matitinag na diwa. Ang isipan mo ang higit na may kontrol sa iyong katawan kaysa sa inaakala mo. Ang bigat ng stress, pag-aalala at mga pasaning emosyonal ay hindi lang mananatili sa iyong isipan. Nagiiwan ito ng bakas sa iyong balat, paninindigan, sa mismong paraan ng pangangatawan. Ang mga taong tila hindi tumatanda ng mabilis ay hindi lang basta masuwerteng tao. Natutunan nilang pangasiwaan ang kanilang emosyon sa halip na hayaan itong maghari sa kanila. Nauunawaan nila ang isang masakit na katotohanan. Ang stress ay isang tahimik na pamatay. Hindi lang nito kinukuha ang iyong kapayapaan. Kinukuha rin nito ang kabataan mo. Tignan mo ang mga tao na biglang tumatanda. Mas madalas kaysa hindi, pinapayagan nilang sakmalin sila ng stress. Sila ay nagtitiis sa mga pagkatalo, nagtatanim ng galit, namumuhay sa estado ng patuloy na pag-aalala. Ang ganitong kalagayang mental ay nagtutulak sa katawan sa survival mode, nagpapataas ng cortisol levels, ang stress hormone na nagdudulot ng kulubot, maputlang balat at pagkapagod. Hindi lang nito ginagawang mukhang matanda ka. Pinaparamdam din nito na ikaw ay matanda na. Ngunit naroon ang mga taong tumatangging padikta sa stress ang kanilang buhay. Kahit anong mangyari, bumabangon sila muli. Tinatanggap nila ang mga hampas, pero hindi nila pinapabayaan na magtagal ang mga pasa. Mayroon silang napakalalim na tatag ng loob, isang mental toughness na nagpoprotekta sa kanila mula sa paglunod sa negatibismo. At alam mo ba, ang kanilang mukha ay sumasalamin ng kalakasan na iyon. Ang kanilang balat ay nananatiling masigla. Ang kanilang mga mata ay puno ng buhay. Ang kanilang presensya ay sumisigla ng enerhiya. Kung nasabihan ka na mukhang bata ka pa, itanong mo sa sarili mo, isa ka ba sa mga taong patuloy na sumusulong kahit sa harap ng hirap? Tumatawa ka ba sa harap ng pagsubok? Kung oo, maaaring nahanap mo na ang pinakalihim ng hindi tumatanda, hindi lang sa anyo kundi pati sa diwa. At kung hindi mo pa ito nakukuha, ang pinakamahusay na panahon para magsimula ay ngayon. Bitawan mo ang mga bagay na hindi mo makontrol. Hanapin ang lakas sa iyong mga pagsubok. Tumanggi kang talunin. Ang buhay ay susubukang pahinain ka, pero ikaw lamang ang magpapasya kung ito'y mag-iiwan ng bakas sa iyong kaluluwa o mukha. Pangalawa, mas pinipili mo ang pagbabago sa halip na katakutan ito. Na-meet mo na ba ang isang tao na, kahit pa may edad na, ay may hindi mapigil na enerhiya? Yung klase ng enerhiya na mapapaisip ka kung naaapektuhan pa ba sila ng panahon. Lumalakad sila sa buhay na puno ng kasabikan, pagkamausisa, at pagiging bukas na halos parang bata. Sila ang mga tao na nakatuklas ng susi sa pagiging batang isip. Niyayakap ang pagbabago sa halip na katakutan ito. Isa sa pinakamabilis na paraan para tumanda ay ang pagiging matigas ang ulo, mentalmente, emosyonal, at pisikal. Kapag ang mga tao ay mariing lumalaban sa pagbabago, sila'y ikinakadena sa mga siklo ng stress, pagkabigo, at pagkastagnante. Ang kanilang kaisipan ay nagiging matigas. Ang kanilang mga gawain ay paulit-ulit. At ang kanilang katawan ay nagsisimulang ipakita ang bigat ng kanilang pag-aalangan ng magbago. Ang resistensyang ito,
hindi lang nakakaapekto sa kanilang mood. Ito rin ay nakikita sa kanilang postura, mga ekspresyon, at kung paano nila magdala ang kanilang sarili. Kita mo ito, ang linya ng kunot, ang paninigas, ang enerhiya ng isa na parang basta na lang nabubuhay at hindi talaga namumuhay. Ngayon isipin ang mga taong parang hindi tumatanda, kahit nasa 52, 62, o higit pa. Hindi nila hinahayaang tukuyin sila ng panahon. Sa halip na kapit-tuko sa nakaraan, tinatanggap nila ang mga bagong karanasan. Sa halip na sabihing, matanda na ako para dito, sinasabi nila, bakit hindi? Sila ay mga panghabang buhay na mag-aaral, handang lumago, magbago, sumubok ng mga bagay na labas sa kanilang kaginhawaan. Ang kakayahang mag-adjust na ito ay hindi lamang mabuti para sa kaluluwa. Ito'y isang makapangyarihang sandata laban sa pagtanda. Sinusuportahan ito ng agham, ang mga taong patuloy na natututo ng mga bagong kasanayan, nagtutuklas ng iba't ibang ideya, at nananatiling nakikisangkot sa lipunan at intelektual ay nagtataglay ng mas malakas na pag-andar ng utak at mas malusog na katawan. Ang kanilang isipan ay nananatiling matalas. Ang kanilang espiritu'y buhay na buhay. At ito'y natural na sumasalamin sa kanilang hitsura. May kakaibang kinang ang taong niyayakap ang buhay ng bukas na lubos. Ang kanilang mukha ay hindi pasan ang bigat ng pagsisisi o ang paninigas ng resistensya. Sa halip, sila'y nagliliwanag ng kabataang enerhiya na hindi maikakaila. Kaya kung minsan nagtataka ka kung bakit ang ibang tao ay mukhang mas matanda kaysa sa kanilang edad, habang ang iba ay tila binabaliwala ang oras, tingnan mo ang kanilang saloobin sa pagbabago. Ang mga lumalaban dito ay mas mabilis na tumatanda sa loob at labas. Ngunit ang mga umaayon sa daloy ng buhay na tumitingin sa bawat liko at pihit bilang isang pakikipagsapalaran ay nananatiling bata hindi lang sa itsura kundi pati sa espiritu. Ang pagtanda hindi lamang ukol sa pagdaan ng mga taon. Ito'y tungkol sa kung paano ka tumugon sa mga pagbabagong dumarating kasama nito. Kung tatanggi kang mag-evolve, mararamdaman mong matanda ka na bago ka pa man dumating sa iyong oras. Pero kung yayakapin mo ang disigurado, mananatiling mausisa at hindi mo hahayaan ang sarili mong maging matigas ang isip, dadalhin mo ang isang enerhiya na magpapatanong sa mga tao, ano ang iyong sikreto? Pangatlo, palaging mausisa ang iyong isipan. Kailan ka huling nakatagpo ng isang tao na parang buhay na buhay ang enerhiya at tila hindi nagagalaw ng panahon? Maaari silang 40, 50 o kahit 60, ngunit mayroong silang ngiting para bang nasa kalahitian ng kanilang edad. Ano ang kanilang sikreto? Hindi lang ito tungkol sa magandang lahi o mamahaling skincare routine. Ito'y dahil sa kanilang kuryosidad. Karamihan ng tao ay iniisip na ang kabataan ay tungkol lang sa itsura. Isang kasinungalingan iyon. Ang tunay na kabataan ay nagsisimula sa isipan. Kapag huminto kang maging mausisa, huminto ka rin sa pagtatanong, sa pag-aaral. Nagsisimula kang tumanda sa paraang hindi kayang ayusin ng anumang anti-aging cream. Ang mapurol na isipan ay humahantong sa mapurol na katawan. Ang mga taong hinahayaan ng buhay na maging paulit-ulit at hindi na nag-eksplora ng bago, unti-unting nawawala ang enerhiyang dating nagpasilang sa kanila. Makikita mo ito sa kanilang tindig, sa pagod nilang mga mata, sa paraan ng kanilang pagsasalita. Hindi sila tunay na nabubuhay, sila'y simpleng umiiral na lamang. Ngayon, ikumpara mo ito sa taong walang kapag-urang naging mausisa. Sila ang mga taong hindi tumitigil sa pag-aaral. Laging nais malaman ang higit pa tungkol sa mundo, sa ibang tao at sa kanilang sarili. Sila'y nagkakaroon ng mga bagong libangan, nagtatanong ng malalalim na katanungan, hinahamon ang kanilang sariling mga kaisipan at tinitingnan ang buhay bilang isang pakikipagsapalaran kaysa sa pasanin. Ang kanilang isipan ay nananatiling matalas at dulot nito, sumunod ang kanilang katawan. Sinasang-ayunan ito ng agham. Ang mental na pagsasanay ay nagpapanatili sa utak na aktibo, nagpapababa ng pagkasira ng kognitibo
at kahit na bumabagal ang proseso ng pagtanda. Ngunit ang kuryosidad ay higit pa sa pagpapanatiling sariwa ng isipan. Binabago nito ang iyong kabuuan na enerhiya. Napapansin mo ba na ang mga taong puno ng kuryosidad ay may kakaibang kislap? Mas maliwanag ang kanilang mata, mas animated ang kanilang mga ekspresyon, at nagdadala sila ng aura ng kasabikan. Hindi nila tinitingnan ang buhay na para bang ito'y nawawala na. Para sa kanila, ito'y bagay na patuloy na dapat tuklasin. At ang ganitong mentalidad ay nagre-reflekta sa kanilang pisikal na anyo. Kaya naman, kung madalas kang masabihan na mukha kang mas bata sa iyong edad, maglaan ng sandali upang isipin, ikaw ba ay isang taong laging mausisa? Natutuwa ka ba sa pagkatuto ng mga bagong bagay? Hinahamon mo ba ang sarili mong lumago imbes na basta dumadaan lang sa buhay? Kung oo ang sagot mo, nahanap mo na ang isa sa mga pinaka-powerful na sikreto para manatiling bata. Dahil ang katotohanan ay, ang kabataan ay hindi lamang tungkol sa bilang ng taon na iyong nabuhay. Ito'y tungkol sa apoy sa iyong isipan. Panatilihing buhay ang apoy na iyon, at hindi ka kailanman mahahabol ng oras. Pang-apat, malaya mong ipinapahayag ang iyong damdamin. Napansin mo ba kung paano may ilang tao na tila pasan ang mundo sa kanilang mga mukha? Ang kanilang mga mata ay mukhang pagod, ang kanilang mga ekspresyon ay matigas, at ang kanilang presensya ay tila mabigat, na parang sila'y pinulbos ng buhay. Ngayon, ihambing mo sila sa mga mukhang mas bata kaysa sa kanilang edad. Magaan ang kanilang mga mukha, mas maliwanag ang kanilang mga mata, at may lambot sa kanilang kilos. Ano ang pagkakaiba? Ang pagpapahayag ng emosyon. Hindi sinasadya ang ikulong ang emosyon. Kapag pinipigilan mo ang iyong damdamin, kalungkutan, galit, pagkabigo, maging kasiyahan, lumilikha ka ng panloob na tensyon na sinisipsip ng katawan mo. Ito'y naiipon na parang lason, nagpapataas ng antas ng stress, nagpapahigpit ng iyong mga kalamnan, at nagpapakita bilang malalalim na linya sa iyong mukha. Ang mga tao nang hindi na ipahayag na emosyon ay hindi lamang bumibigat sa iyong isipan. Pisikal na binabago nito ang iyong anyo. Isipin mo ang isang tao na laging nagpipigil ng kanilang emosyon. Wala silang ipinapakitang reaksyon. Hindi nila hinahayaan ang kanilang sariling tumawa, umiyak, o magsalita ng kanilang totoo. Sa paglipas ng panahon, ang pag-uusig sa damdaming ito ay may mabigat na epekto. Tumataas ang mga stress hormone tulad ng cortisol. Pinapabilis ang pagtanda sa pamamagitan ng pagkasira ng elasticity ng balat, pagkaubos ng enerhiya, at kahit na pagpapahina ng immune system. Ito ang mga taong mukhang mas matanda kaysa sa kanilang aktual na edad, hindi dahil sa mga genetika, kundi dahil sa bigat ng damdaming ayaw nilang pakawalan. Ngayon tignan mo ang mga taong tila magalang tumanda, mukhang mas bata sa kanilang mga taon. Ano ang kanilang pagkakapareho? Hinahayaan nilang maramdaman ang kanilang damdamin. Kapag sila'y masaya, hindi nila pinipigil ang pagtawa. Kapag sila'y malungkot, hindi sila nagkukunwaring maayos. Umiiyak sila, nakikipag-usap, nagpapakawala. Sila'y emosyonal na tapat. At ang katapatan na ito ay nagpapanatili sa kanila na bata. Ang kanilang mga mukha ay hindi may dala ng tensyon ng taon nang hindi na ipahayag na salita o pinigilan sakit. Sa halip, sila'y nananatiling expressive, puno ng sigla at buhay. Hindi katakataka na ang mga kultura na humihikayat ng bukas na pagpapahayag ng emosyon ay madalas magkaroon ng mga taong mukhang mas bata at puno ng enerhiya. Ang pagpapakawala ng emosyon ay isang natural na kasangkapan sa pagsugpo ng pagtanda na walang mamahaling produkto ang maaaring palitan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga tao na hayagang nagpapahayag ng emosyon ay madalas na may mababang antas ng stress at mas mabuting kalusugan, pisikal at mental. Kaya kung sinabihan kang mukhang mas bata kaysa sa iyong edad, hindi lang ito dahil sa magaling na skincare o genetika. Maaaring ito'y dahil hindi mo hinahayaang maimbak sa loob mo ang emosyon. Nagsasalita ka, tumatawa, umiiyak, nagpapakawala ka. At sa paggawa nito,
Pinalalaya mo ang iyong sarili, hindi lang sa isipan, kundi pisikal din. Sapagkat ang katotohanan ay, ang mukha ay isang refleksyon ng kaluluwa, at ang mga nagpapalaya ng kanilang emosyon, nananatiling bata hindi lang sa anyo kundi pati sa diwa. Panglima, pinalibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at agad na nadama na pagod, na para bang mabigat ang hangin? O makasama ang isang tao na pagkatapos lang ng ilang minuto, pakiramdam ay pagod ka na? Iyan ay dahil nakakahawa ang enerhiya, positibo man o negatibo. At kung palagi kang nakalantad sa negatibidad, hindi lamang ito apektado ang iyong isipan. Unti-unti nitong ginugupo ang iyong katawan na nagpapabilis sa iyong pagtanda. Ang totoo, ang mga taong nakapaligid sa iyo ay may direktang epekto sa iyong pagiging bata. Kung palagi kang nasa paligid ng mga taong reklamo ng reklamo, kritikal o sumisipsip ng iyong enerhiya sa kanilang pesimismo, nagkakaroon ito ng pisikal na epekto. Tumataas ang antas ng stress, pumipintig ang iyong katawan, at sa paglipas ng panahon, dala mo ang negatibidad na ito sa iyong tindig, iyong mukha, pati na sa iyong kalusugan. Nakikita mo ito sa mga taong mukhang mas matanda kaysa sa tunay nilang edad. Pagod na mata, malalalim na guhit ng pagkunot, at kabuuang bigat sa kanilang presensya. Ngunit may ilan naman na mukhang bata kahit anong edad. Mayroon silang ningning, isang glow, isang enerhiyang tila buhay na buhay. Ano ang kanilang sikreto? Pinipili nila ng maingat ang kanilang kapaligiran. Gumugugol sila ng oras sa mga taong nagpapasaya sa kanila, nagbibigay inspirasyon, at nagdadala ng tawa imbis na reklamo. Alam nila na ang negatibong enerhiya ay isang mabagal na lason, at tinatanggihan nila itong makaapekto sa kanilang buhay. Suportado ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang positibong sosyal na interaksyon ay nagbabawas ng stress hormones at pinapabagal pa ang proseso ng pagtanda sa antas ng selula. Ang pagtawa, tunay na koneksyon, at mga nakakaangat na pag-uusap ay hindi lamang nagpapaganda ng pakiramdam mo. Pinapanatili rin nilang bata ang iyong katawan. Iniisip mo ba kung bakit ang ibang tao ay tila kuminang ng kabataan sa kabila ng kanilang mga taon? Ito ay dahil pinalilibutan nila ang kanilang sarili ng mga taong pumupuno sa kanila ng buhay. Hindi sumisipsip nito mula sa kanila. Tingnan mo ang paligid mo. Ang mga tao ba sa iyong buhay ay nagdadagdag sa iyong enerhiya o kumukuha nito? Kung palagi kang napapalibutan ng negatibidad, maaaring naaapektuhan ka nito sa paraang hindi mo namamalayan. Ngunit ang magandang balita, may kapangyarihan kang baguhin ito. Piliin ang positibo at magpapasalamat ang iyong katawan. Dahil sa huli, ang kabataan ay hindi lamang kung paano ka tingnan. Ito ay tungkol sa enerhiyang iyong dala, at ang enerhiyang iyon ay hinuhubog ng mga taong pinapayagan mong pumasok sa iyong mundo. Kaya kung sinabihan ka na mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, hindi lang ito maaring swerte. Maaring ito ay palatandaan na napapalibutan mo ang sarili mo ng enerhiyang talagang nagpapanatiling buhay sa iyo. Pang-anim, namumuhay ka ng may sigasig at layunin. May pagkakataon na bang tumingin ka sa isang tao at isipin, mukhang pagod sila sa buhay? Walang ekspresyon ang kanilang mukha, mabigat ang kanilang tindig, parang patay ang kanilang enerhiya, na parang ginagawa lang nila ang mga bagay na nakagawian. Hinihintay ang oras na lumipas. Ngayon, ihambing mo ito sa isang tao na puno ng buhay, na nagsasalita ng may saya, na kuminang ang mga mata kapag tinatalakay ang kanilang mga pangarap, na ang presensya ay tila nakaiengganyo. Ano ang pagkakaiba? Sigasig, layunin, isang dahilan para bumangon tuwing umaga. Ang mga taong walang sigasig ay madalas lumilitaw na mas matanda kaysa sa kanilang edad. Kapag ang buhay ay tila walang laman, kapag walang nakaka-excite na inaabangan, ito ay halata. Ang katawan ng tao ay tumutugon sa emosyonal na pagkakainis, tulad ng pagtugon nito sa pisikal na kawalan ng aktibidad.
Kapag ikaw ay nawala ng koneksyon sa iyong layunin, nagiging mapurol ang isip mo, kumukupas ang iyong diwa, at sumusunod ang katawan mo. Ang resulta, isang mukhang pagod, mukhang matanda, at hindi inspiradong anyo. Ngunit meron ding mga taong nagliliwanag sa kabataan, anuman ang kanilang edad. Hindi sila bumabangon na may alalahanin sa araw. Bumabangon sila na may sigasig, ganado, handang lumikha, magtayo, maranasan. Ang sigasig na ito ay nagpapalakas mula sa kanilang kalooban at ito'y nagre-reflekta palabas. Nakikita ito sa kanilang mga ekspresyon, paraan ng pagkilos, paraan ng pagdadala sa sarili ng may sigla at buhay. At sinusuportahan ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng layunin ay nagpapababa ng stress, nagpapababa ng inflammation, at kahit nagpapahaba ng buhay. Kapag aktibong hinahabol mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, maging karera, libangan, o personal na misyon, ang utak mo ay gumagawa ng mas marami pang dopamine at serotonin, ang mga kemikal na responsable para sa kaligayahan at kabataang enerhiya. Ang mga kemikal na ito ang nagpapakinang sa iyong balat, nagpapa-active sa iyong katawan, at bumubuhay sa iyong diwa. Kung nasabihan ka na mukhang mas bata ka sa iyong edad, maaaring hindi lang ito dahil sa genetics. Maaaring ito ay dahil meron kang bagay na nagpapuno sa iyong kaluluwa, bagay na nagbibigay sa iyo ng dahilan para magpatuloy na may saya. Kaya tanungin mo ang sarili mo, nabubuhay ka lang ba o talagang namumuhay ka ng buo? Dahil kung naliligaw ka sa routine, walang inspirasyon at walang pagbabago, hindi lang ang isip mo ang maghihirap. Pati katawan mo ay magpapakita din nito. Pero kung meron kang sigasig, kung meron kang layunin na nagpapaliyab ng iyong diwa, magkakaroon ka ng enerhiya na salungat sa paglipas ng panahon. Dahil sa huli, ang kabataan ay hindi tungkol sa kung ilang taon ka na. Ito ay tungkol sa kung gaano ka buhay sa loob. At yung mga namumuhay ng may sigasig, hindi sila talagang tumatanda. Pangpito, binitiwan mo ang nakaraan. Nakita mo na ba ang isang tao na tila pasan ang bigat ng kanilang nakaraan sa kanilang mukha? Ang kanilang mga mata ay tila malayo. Ang kanilang itsura ay pagod, na parang nakulong sila sa mga alaala na hindi nila matakasan. Ang katotohanan ay ang paghawak sa panghihinayang, galit o pagkakasala ay hindi lang nakakaapekto sa iyong isipan. Pisikal itong binabago ka. Binibigatan nito ang iyong katawan, nagpapataas ng stress. At sa paglipas ng panahon, pinapabilis nito ang iyong pagtanda. Mabigat ang nakaraan. Bawat hindi nagawang ayusin na alitan, bawat masakit na alaala, bawat pagkakamaling paulit-ulit mong iniisip, lahat ito ay nakakasama sa iyong kalusugan, pisikal at mental. Ang mga stress hormone tulad ng cortisol ay tumataas kapag pinagninilayan mo ang mga bagay na hindi mo mababago. At paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng mabilis na pagtanda, kulubot at kahit sakit. Ang mga taong nagpipilit na magkimkim sa sama ng loob ay kadalasang nagkakaroon ng matigas at pagod na itsura na parang sinipsip na ng buhay ang kanilang sigla. At sa isang banda, ganoon nga. Ngunit may mga tao namang tila magaan, puno ng enerhiya at parang hindi tumatanda, anuman ang kanilang edad. Ano ang kanilang sikreto? Hindi nila hinahayaan ang nakaraan na magdikta sa kanila. Nakipagkapit na sila sa kanilang nakaraan. Nauunawaan nila na ang pagdadala ng lumang sakit ay sila lang ang nasasaktan, hindi ang mga tao na naging sanhi nito. Sa halip na kapitan ang pagsisisi, tinututukan nila ang kasalukuyan. Sa halip na mamuhay sa mga pagkakamali ng nakaraan, pinipili nila ang paglago, paggaling, kalayaan. Suportado ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagsasagawa ng pagpapatawad at mindfulness ay may mas mababang level ng stress, mas mahusay na immune function, at mas mahaba pang buhay. Kapag binitiwan mo ang mga sama ng loob at pagsisisi, sumusunod ang iyong katawan. Pinapalaya nito ang tensyon, inaayos ang sarili, at hinahayaan kang mapanatili ang isang kabataang oras at ningning na presensya.
Kung nasabihan ka na mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, maaaring hindi lamang ito dahil sa genetika. Maaaring dahil sa pagtanggi mong magpabigat sa nakaraan. Pinili mong mabuhay sa kasalukuyan. Magpatuloy sa halip na lumingon sa nakaraan. At ang ganitong pananaw ay pinapanatiling bata ka sa loob at labas. Kaya itanong ito sa sarili. Ano ang hindi mo pa binibitawan? Galit ba ito? Guilt? Pagkamuhi? Ano man ito, hindi lang nito sinasaktan ang iyong kaluluwa. Pinapabilis din nito ang pagtanda mo. Ngunit sa sandaling magpasya kang bumitaw, itigil ang pagdadala ng hindi na nagsisilbing layunin sa iyo. Mararamdaman mo ang isang kamanghamanghang bagay. Mas magaang, mas malaya, mas bata. Dahil sa huli, ang nakaraan ay isang pasanin. At ang mga nagpapalaya nito, dala nila ang isang ningning na hindi matatalo ng panahon. Kaya, kung nagtataka ka kung bakit mukhang mas bata ka kaysa sa iyong edad, ngayon, alam mo na. Hindi lang ito tungkol sa genetika, kundi tungkol din sa iyong pananaw, iyong pamumuhay, iyong enerhiya. At kung hindi ka pa mukhang bata, baka oras na para yakapin ang mga makapangyarihang gawin na ito sa pag-iisip. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na naglalahad ng mga nakatagong katotohanan tungkol sa buhay at sikolohiya. Ibahagi ito sa isang taong palaging napagkakamalang mas bata. Baka maging kasing kahanga-hanga nila ito gaya ng sayo. At ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento, ano ang pinakakakaibang pagkakamali sa edad na nagawa ng isang tao tungkol sa iyo? Gusto kong marinig ang iyong mga kwento.